Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, doon nakatira si Elena, isang simpleng babae na tila ba isinumpa ng tadhana sa hirap ng buhay. Bata pa lamang siya ay nasanay na sa pagtulong sa kanyang mga magulang sa pagtatanim ng gulay at pagtitinda sa palengke. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo dahil maaga siyang nag-asawa kay Ramon, isang jeepney driver na masayahin at puno ng pangarap para sa kanilang kinabukasan. Subalit, tila sinubok agad ang kanilang pag-ibig. Isang gabi, habang pauwi si Ramon mula sa biyahe, nahulog ang jeepney na kanyang minamaneho sa bangin dahil sa malakas na ulan at madulas na kalsada. Wala nang nagawa si Elena nang makita ang malamig na bangkay ng kanyang asawa kinabukasan. Wala pa man silang isang taong kasal, iniwan na siyang nag-iisa kasama ang sanggol sa sinapupunan. Lumipas ang mga buwan at isinilang ni Elena ang kanyang anak na pinangalanan niyang Gabriel. Sa kabila ng kawalan ng katuwang sa buhay, kinapitan niya ang pangako sa sarili na gagawin ang lahat para sa anak. Hindi naging madali ang kanyang pamumuhay sa baryo. Madalas ay manghiram siya ng bigas sa mga kapitbahay o kaya na may nagtitiis sa lugaw na halos tubig na lamang ang laman. "Nanay, gutom na po ako." Mahinang wika ng 5 taong gulang na si Gabriel habang nakaupo sa papag na gawa sa kawayan. Hawak-hawak niya ang lumang laruan na gawa lang sa tansan at tali. "Pasensya ka na anak," sagot ni Elena habang pinupunasan ang pawis sa noo matapos ang maghapong paglalabada sa kapitbahay. "Maghihintay lang tayo ng kaunti. Pagkatapos kong ibigay ang labada kay Aling Rosa, makakabili tayo ng tinapay." Napatingin siya sa kanyang anak na payat at maputla. Madalas ay inuubo at nilalagnat ito. Ngunit sa kabila ng panghihina, matalino si Gabriel at mahilig magtanong ng mga bagay-bagay. "Nanay, paglaki ko, gusto ko pong maging doktor para magamot kita kapag napapagod ka." Inosenteng sabi ng bata na ikinapigil ng luha ni Elena. Sa tuwing naririnig niya ang ganitong mga salita mula sa anak, tila nabibigyan siya ng bagong lakas para ipagpatuloy ang laban sa araw-araw. Ngunit ang realidad ay malupit. Wala siyang sapat na pera para sa mga gamot ng anak, lalo pat dumadalas ang pagkakasakit nito. Sa kanilang baryo, kilala si Elena bilang isang masipag na babae, ngunit madalas ring pinagtatawanan ng ilan. "Sayang, maganda ka pa naman Elena," biro ng isang kapitbahay. "Bakit hindi ka na lang mag-asawa ulit ng may kaya?" Ngunit mahigpit ang kanyang pagtanggi. Hindi niya kayang ipagpalit ang kanyang dignidad at prinsipyo para lamang sa kaginhawaan. "Hindi ako hahanap ng ibang lalaki para lang may makain kami," sagot niya minsan. "Mas pipiliin kong magpakahirap basta't hindi mapapariwara ang anak ko." Dahil sa kahirapan, napilitan siyang magtrabaho bilang tagalinis at labandera sa mga bahay ng mas may kaya. Halos walang pahinga si Elena. Gigising ng madaling aray para maglaba, magluluto ng kanin para sa anak, at bago pa magtanghali ay lilipat na sa susunod na bahay para maglinis. Ag-uwi, sasalubungin niya si Gabriel na kahit pagod ay maglalapit ng maliit na papel na may mga letra at numero. "Nanay, ito po yung tinuro ng guru namin. Marunong na po akong magbasa ng pangalan ko. Ang galing naman ng anak ko." Masayang sagot ni Elena. Pinipilit itago ang luha ng tuwa. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may kinakatakot siyang hindi mawala. Ang unti-unting panghihina ng katawan ng kanyang anak. Madalas itong giniginaw sa gabi at wala siyang pambili ng tamang gamot. Nakasalalay lang siya sa mga dahon at halamang gamot na itinuturo ng matatanda sa baryo. Dumating ang isang gabi na hindi niya makakalimutan. Malakas ang ulan at kumikidlat habang naninginig sa lagnat si Gabriel. "Nanay, ang sakit ng ulo ko," mahinang iyak ng bata. Nagdasal si Elena ng taimtim, nakaluhod sa harap ng maliit na altar. "Panginoon, wag niyo pong kunin ang anak ko. Siya na lang ang natitira sa akin. Kukunin niyo na ako basta't siyang manatiling buhay." Kinabukasan, bahagyang gumaling si Gabriel. Ngunit alam ni Elena na hindi sapat ang pag-asa at dasal. Kailangan niya ng mas malaking kita para masuportahan ang anak, lalo na't papasok na ito sa paaralan. "Nanay,
Gusto ko pong mag-aral. Ayoko pong lagi na lang dito sa bahay. Wika ni Gabriel habang nakadunaw sa bintana, pinapanood ang ibang batang papasok sa paaralan. Naiintindihan ko, anak, sagot ni Elena. Gagawin ko ang lahat para makapag-aral ka. Ngunit paano? Sa kakarampot na kita bilang labandera. Halos sapat lang iyon para sa pagkain nilang dalawa. Ang mga bayarin sa paaralan, uniforme at libro ay wala siyang maipanghawakok. Dito nagsimula ang matinding pasanin sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi niya kayang tiisin na lumaki ang anak sa parehong siklo ng kahirapan na kanyang dinanas. Isang gabi, habang nakaupo sa harap ng kanilang maliit na lamparang degas, napaisip siya, kailangan ko nang maghanap ng mas malaking trabaho, kahit malayo, kahit mahirap, basta para kay Gabriel. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Elena ang lahat ng paraan. Nag-apply siya bilang tindera, bilang yaya, at bilang katulong sa mga mas malalaking bahay sa bayan. Ngunit madalas ay tinatanggihan siya dahil sa dami ng aplikante at dahil dala-dala niya ang anak. Pasensya na, Elena, wika ng isang may-ari ng tindahan, pero hindi kita matatanggap. May anak ka pa, mahirap kung bigla kang mawawala. Bigo at halos mawalan ng pag-asa. Umuwi siya kay Gabriel. Ngunit sa bawat ngiti at yakap ng anak, muling nagkakaroon ng silbi ang kanyang bawat pagod. Sa puntong iyon, hindi pa alam ni Elena na ang kanyang desperasyon at pagmamahal sa anak ang magtutulak sa kanya papunta sa pintuan ng isang engranding mansyon sa Maynila. Isang mansyon na magbabago sa kapalaran nilang mag-ina magpakailanman. Mabilis ang paglipas ng mga taon para kay Elena at sa kanyang anak na si Gabriel. Sa kabila ng kahirapan, nagsumikap siyang maitaguyod ang bata. Ngunit hindi maikakaila na habang lumalaki si Gabriel, lumalaki rin ang bigat ng pasanin ni Elena bilang ina. Isang umaga, habang nakaupo siya sa lumang kahoy na bangko sa tapat ng kanilang maliit na bahay, napansin niyang namumutla at inuubo ng paulit-ulit ang anak. "Nanay, ang sakit po ng dibdib ko," mahinang bulong ni Gabriel. Agad siyang kinabahan. "Diyos ko, Gabriel," sambit ni Elena habang hinahaplos ang likod ng anak. "Kailangan na talaga kitang madala sa doktor." Ngunit paano? Wala siyang perang hawak. Ang natitira sa kanya ay ilang bariyang pinag-ipunan para sana sa bigas na yung araw. Napaluha siya nang isipin kung saan siya kukuha ng pera. Hindi nagtagal, napilitan siyang mangutang sa kanyang mga kapitbahay. Lumapit siya kay Aling Rosa, ang matandang babae na dati na niyan pinaglalabahan. "Rosa, baka naman pwedeng makahiram ng kahit 200 lang. May sakit si Gabriel." "Bibili lang ako ng gamot." Ngunit sa halip na awa, isang malamig na tingin ang isinutli nito. "Elena, ilang beses ka nang nangungutang at hindi ka pa nakakabayad. Paano kita muling pautangin? Hindi ako bangko." Nakangiting mapait si Elena habang pilit na nagpaliwanag. "Pasensya na, Rosa. Hindi ko namang gusto. Para lang talaga kay Gabriel." "Hindi ko na problema yan," mariing sagot ni Rosa bago siya talikuran. Halos madurog ang puso ni Elena sa narinig. Umuwi siyang luhaan at hindi malaman kung paano ipapaliwanag sa anak na wala na silang mabibili pang gamot. Nang makita siya ni Gabriel, agad itong lumapit at yumakap. "Nanay, ayos lang ako. Huwag ka nang malungkot. Hindi po ako iiyak." Wika ng bata na pilit pinapakita ang tapang. Ngunit lalong sumakit ang kalooban ni Elena. Sa murang edad, ramdam na ng anak ang bigat ng mundo na dapat siya lamang ang may pasan. Lumipas ang ilang linggo at dahil walang sapat na lunas, dumadalas ang pagkakasakit ni Gabriel. Minsan ay nakahiga na lamang ito buong araw, pinapanood ang mga kalaro mula sa bintana. "Nanay, bakit sila nakakapaglaro? Ako po, hindi." "Huwag ka nang mainggit, anak," sagot ni Elena habang pinupunasan ang pawis ng anak. "Darating ang araw na makakapaglaro ta rin kasama nila. Babalik ang lakas mo, pangako ko." Ngunit alam ni Elena na mahirap tuparin ang pangako, lalo pa nawalan siya ng isa pang pinagkakakitaan.
Isang araw, kinausap siya ng may bahay na dati niyang pinaglilingkuran. Elena, pasensya ka na. Kukuha na kami ng ibang maglalaba. May mas mura kasing pumayag. Halos malaglag ang timba sa kanyang kamay. Kahit konti lang ang bayad, tatanggapin ko. Kailangan ko lang talaga ng trabaho. Ngunit umiling lamang ang babae. Pasensya na. Mula noon, mas lalo siyang nahirapan. Sa tuwing gabi, habang natutulog si Gabriel, madalas siyang nakaupo sa gilid ng papag, hawak ang mga bayarin at iniisip kung saan kukuha ng pambili ng bigas at gatas. Ang kanyang katawan ay unti-unti na ring bumibigay. Madalas sumasakit ang likod at namamanhid ang mga kamay mula sa walang tigil na paglalaba. Panginoon, bulong niya habang nakatingala sa kisame ng kanilang barong-barong. Hanggang kailan ba kami maghihirap ng ganito? Ayoko pong lumaki ang anak ko na ganito rin ang kapalaran. Ngunit tila bingi ang langit sa kanyang mga hinaing. Hindi lang kahirapan ang kanyang pasan, maging ang mga kapitbahay ay hindi rin siya tinantanan. Ang anak ni Elena palaging may sakit, pabigat lang yata, bulong ng isa. Siguro may kasalanan sa Diyos kaya ganyan ang buhay nila, dagdag pa ng isa. Bagamat nasasaktan, pilit nang umiti si Elena. Mulit sa likod ng mga ngiting iyon, ramdam niya ang sakit ng diskriminasyong natatanggap. Dumating pa ang araw na halos wala na silang makain. Umuwi siya isang gabi, dala ang 2 pirasong pandesal na binili mula sa natirang piso sa kanyang bulsa. Pasensya ka na anak, mahina niyang sabi habang iniabot ang tinapay. Ito na lang muna ang hapunan natin. Mumiti si Gabriel kahit gutom na gutom. Masarap naman po ito nanay, salamat po. Pinilit niyang ngumiti ngunit pagtalikod ay bumuhos ang luha niya. Alam niyang hindi sapat ang lahat ng ginagawa niya. Ang pangarap niyang bigyan ng magandang kinabukasan ang anak ay tila unti-unting lumalayo. Minsan habang naglalakad sila ni Gabriel papuntang palengke, biglang napahinto ang bata at hawak-hawak ang dibdib. Nanay, ang hirap huminga. Agad niya itong inalalayan at halos manginig sa takot. Gabriel anak, kapit ka lang. Malapit na tayo sa health center. Ngunit pagdating doon, walang doktor at walang gamot na magagamit. Tanging payo ng nurse na magdala ng reseta sa bayan ang kanyang nakuha. Kung hindi agad mabibigyan ng gamot ang anak mo, baka lumala pa ang kondisyon, seryosong paalala ng nurse. Doon tuluyang bumagsak ang loob ni Elena. Paano kung mawala sa kanya ang tanging dahilan ng kanyang pagsisikap? Hindi niya kayang mawala si Gabriel. Hindi ngayon, hindi kailanman. Kaya't nagpasya siya. Hindi na sapat ang maliit na kinikita niya sa baryo. Kailangan niyang humanap ng mas malaking paraan upang mabuhay sila ng anak. At kahit gaano kahirap ang desisyon, handa siyang sumugal sa anumang oportunidad na darating, kahit pamangahulugan iyon ng paglapit sa mga mayayaman at pagluhod sa kanilang harapan. Makalipas ang ilang linggo ng walang tigil na paghahanap ng trabaho, mas lalo pang lumubog sa pamumulila at pangamba si Elena. Halos gabi-gabi, kapag natutulog si Gabriel sa kanyang tabi, nakatingin siya sa kisame at iniisip kung paano niya maililigtas ang anak mula sa lalong lumalalang kalagayan. Madalas na siyang wala ring ganang kumain. Inuuna ang anak kahit isang subo na lamang ang matira sa kanila. Isang umaga, habang naglalakad siya pauwi mula sa palengke na may dalang murang gulay na ipupulutan nila sa kanin, nakasalubong niya si Lola Petra, ang matandang kasambahay na kilala sa baryo. Si Lola Petra ay minsang nagtrabaho sa mga mayayamang pamilya sa Maynila at kahit retirado na, kilala pa rin sa lugar bilang mahusay at tapat. Elena, bati ni Lola Petra, sabay hawak sa braso niya. Halata sa mukha mo, may dinadala ka na namang mabigat. Napayuko si Elena. Oo Lola, hindi na po ako makaisip ng paraan kung paano makakaraos. May sakit si Gabriel at kulang pa sa pagkain. Hindi na rin ako tinatanggap sa mga dating trabaho. Napailing si Lola Petra at saka nabuntong hininga. May alam ako, isang malaking mansyon sa Maynila. Kailangan daw nila ng mga tauhan para maglinis. Malaki ang bayad kumpara sa dito sa baryo. Napataas ang kilay ni Elena, halong takot at pag-asa ang nadama. Mansyon po? Paano po naman po makukuha yon?
Wala po akong kakilala roon. Subukan mo, Hija, sagot ng matanda. May kakilala pa ako sa isa sa mga gwardya roon. Baka matulungan kita. Hindi ko sinisiguro. Pero baka ito na ang pagkakataong hinihingi mo sa Diyos. Kumapit si Elena sa pag-asang iyon. Pag-uwi niya, agad niyan niyakap si Gabriel. Anak, baka may bagong trabaho si nanay. Mas makakabili na tayo ng masarap na pagkain kung papalarin. Ngumiti si Gabriel na animoy nakalimutan ang sakit na dinadala. Talaga po, nanay? Baka po makabili na tayo ng gatas at ng bagong lapis para sa klase? Basta magdasal tayo, anak. Tugon ni Elena sabay haplos sa buhok nito. Kinabukasan, maaga pa'y bumiyahe na siya papuntang Maynila. Iniwan muna si Gabriel sa kapitbahay na mapagkakatiwalaan. Halos kalahating araw ang biyahe at pagdating niya, bumungad sa kanya ang napakalaking mansion. Parang ibang mundo, matataas na pader, bakal na gate at mga sasakyang hindi niya kayang bilhin kahit pa buong buhay siyang magtrabaho. Lumapit siya sa gwardya at maingat na nagtanong, "Kuya, baka po pwedeng mag-apply bilang kasambahay dito?" Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Wari pinagdududahan. "Sino ka ba? Wala ka namang appointment, di ba?" Napalunok si Elena. "Kaibigan ko po si Lola Petra. Sabi niya baka kailangan pa raw ninyo ng tauhan dito." Nag-cruise ang mga braso ng gwardya. Marami nang pumipila para makapasok dito. Hindi basta-basta nakakapasok ang kahit sino, lalo na't hindi kita kilala. Ngunit sa pagkakataong iyon, lumabas mula sa mansyon ang isang matandang katiwala. Agad itong tinawag ng gwardya. "Mang Ben, may naghahanap po ng trabaho." Lumapit si Mang Ben at pinagmasdan si Elena. "Ano ang alam mong gawin?" tanong nito. "Maglaba, magluto, maglinis, kahit anong ipagawa po. Basta po mabigyan ako ng pagkakataon." Halos pagmamakaawa ni Elena. Tahimik na nag-isip si Mang Ben. Ngunit bago pa ito makasagot, isang sasakyan ang dumating. Isang itim na kotse na agad nagbigay ng takot at kaba sa lahat ng naroroon. Bumaba mula rito ang isang matikas na lalaki. Suot ang mamahaling suit, malamig ang mga mata. Si Don Alejandro, ang bilyonaryong may-ari ng mansyon. Anong kaguluhan ito? Malamig na tanong ng bilyonaryo, tinatapunan ng tingin si Elena. Nagulat si Elena at halos mapaatras, ngunit mabilis na lumuhod at nagmakaawa. "Don Alejandro, pwede ko po bang linisin ang mansyon ninyo, panggatas ng anak ko? Wala na po akong ibang malapitan." Nagtinginan ang mga tao sa paligid, nagulat sa tapang at desperasyon ng babae. Saglit na tumahimik si Don Alejandro, malamig pa rin ang kanyang ekspresyon. Ngunit sa kaloob-looban niya, may kung anong damdaming gumulo nang marinig niya ang mga salitang iyon. "Huwag mong ipilit ang sarili mo dito." Malamig niyang tugon, "Hindi kami nag-aampon ng problema ng ibang tao." Nanginginig si Elena, halos hindi alam kung paano tatayo mula sa kanyang pagkakaluhod. Ngunit bago siya tuluyang itaboy, nagpasya si Don Alejandro na magtanong, "May anak ka raw? Ano ang pangalan niya?" Si Gabriel po." Mahina ngunit malinaw na tugon ni Elena. Sa sandaling iyon, biglang nanlaki ang mga mata ng bilyonaryo. Ang malamig niyang ekspresyon ay napalitan ng isang pagkagulat na hindi maitatago. Halos mabitawan niya ang hawak na dokumento at napaluhod sa mismong harap ni Elena. Ang lahat ng tauhan ay natigilan. Ang istriktong bilyonaryong kilala nilang walang pinapakisamahan, ngayoy tila nawala ng lakas sa narinig. "Gabriel," bulong niya, tila ba may naalalang nakaraan. Paano? Paano mo siya pinangalanan ng ganon?" Hindi makapagsalita si Elena, litong-lito sa reaksyon ng bilyonaryo. Hindi niya alam na ang simpleng pagbanggit niya sa pangalan ng anak ang siyang magbubukas ng mas malalim na koneksyon na magbabago sa kanilang kapalaran. Nanatiling nakaluhod si Elena sa harap ng bilyonaryong si Don Alejandro. Sa isip niya, wala siyang ibang paraan kundi ang magmakaawa. Ang bawat salita ay lumalabas na parang huling hibik ng isang inang desperado. "Don Alejandro, halos mangiyak-ngiyak niyang wikap, pwede ko pong linisin ang mansyon ninyo. Kahit anong trabaho po, maglaba, magluto, magbunot ng sahig.
Basta po matanggap niya ako. Panggatas lang po ng anak ko. Wala na po kaming makain. Tahimik na nakamasin ang mga tauhan. Sanay silang makita ang kanilang amo na matapang, malamig at walang sinisino. Kaya't nakapagtataka para sa lahat nang bigla na lamang itong matigilan at tila natulala nang marinig ang pangalan ng anak ni Elena. Gabriel! Mahina ang boses ni Don Alejandro, halos pabulong. Ngunit sapat upang magtaka ang lahat. Nag-angat ng tingin si Elena, naguguluhan. Opo, Don. Si Gabriel ang anak ko. 5 taong gulang pa lang po siya. May sakit po siya at kailangan ng gamot. Halos hindi makapaniwala si Don Alejandro sa kanyang naririnig. Gabriel, muli niyang binigkas bago sumapo sa kanyang noo. Hindi, imposible. Don, tanong ni Mang Ben ang katiwala, ano pong ibig ninyong sabihin? Ngunit imbes na sumagot, napaluhod si Don Alejandro sa musmong harap ni Elena. Gulat na gulat ang mga kasambahay at gwardya. Sino ba ang mapapaniwalang ang kanilang istriktong amo na kilala sa buong negosyo bilang matatag at walang emosyon, ngayoy tila nawalan ng lakas? Panginoon ko, bulong niya, sabay tingin kay Elena. Bakit Gabriel ang pinangalan mo sa anak mo? Hindi makasagot agad si Elena. Inipon niya ang lakas ng loob at nagwika. Nang mamatay po ang asawa ko, iyon ang pangalan na biglang pumasok sa isip ko. Para bang iyon ang itinulak ng puso ko. Wala akong ibang dahilan. Naramdaman ni Don Alejandro ang pagkahulog ng mundo sa kanyang paanan. Ang pangalan na iyon, ang mismong pangalan ng anak na dapat ay kasama pa niya ngayon, kung hindi lamang kinuha ng trahedya. Ang alaala ng kanyang nawalang pamilya ay biglang bumalik at muling bumigat ang kanyang dibdib. Nakita ito ni Elena at agad muling nagmakaawa. Don Alejandro, hindi ko alam kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito. Pero isa lang po ang pakiusap ko. Tanggapin ninyo ako magtrabaho rito. Huwag niyo na pong isipin ang sarili ko. Isipin niyo na lang po ang anak kong may sakit. Ngunit hindi pa rin agad nakapagsalita ang bilyonaryo. Napansin ito ni Mang Ben at nilapitan ang amo. Don, baka dapat niyo pong pag-isipan. Baka isa itong senyales. Matagal na kayong hindi nagpapapasok ng bagong tao rito. Ngunit ang babaeng ito'y parang may hatid na kakaibang kapalaran. Nagkaroon ng bulungan sa mga kasambahay. Ang ilan ay nagdududa. Baka pakanalang iyan. Paano kung scam, bulong ng isa? Hindi kaya nagkataon lang nakapangalan ng anak ni Don? Dagdag ng isa pa? Ngunit si Elena, hindi na nakatiis. Lumapit pa siya at halos lumuhod sa sahig na parang alipin. Don Alejandro, huwag niyo po akong itaboy. Kahit pa po anong ipagawa ninyo, gagawin ko. Linisin ko ang buong mansyon mula umaga hanggang gabi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ninyo ako binibigyan ng pagkakataon. Napatingin si Don Alejandro sa kanya at sa unang pagkakataon ay nakita ng mga tao ang isang emosyon na matagal nang nawala sa kanyang mukha. Isang piraso ng awa at pagkalito. Tumayo ka. Malamig pa rin ngunit nanginginig ang boses niya. Hindi ka dapat lumuluhod sa akin. Hindi ko alam kung anong laro ng tadhana ito, pero hindi ko kayang basta-basta ka nalang itaboy. Nabuhayan ng loob si Elena, ngunit hindi siya nagpakita ng sobrang tuwa. Naramdaman niyang may ibang dahilan kung bakit nag-iba ang tono ng bilyonaryo. Salamat po, Don. Salamat po. Lumapit si Don Alejandro at tinitigan siya sa mata. Bukas ng umaga, magsimula ka. Ngunit tandaan mo, hindi ko basta-basta pinagkakatiwalaan ng kahit sino. May mga patakaran sa bahay na ito na hindi mo maaaring suwayin. Kapag nilabag mo iyon, aalisin ka kaagad. Tumango si Elena. Opo, Don. Susundin ko ang lahat. Basta po bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Tahimik na tumalikod si Don Alejandro at pumasok sa loob ng mansion. Ngunit hindi bago limingon muli kay Elena at bigkasin. At gusto kong makita ang anak mo. Dalhin mo siya rito sa susunod na mga araw. Nagulat si Elena. Dalhin po si Gabriel? Oo, maikli ngunit mariing sagot ng bilyonaryo bago tuluyang lumisan. Naiwan si Elena na naguguluhan, ngunit kasabay noon ay nabuhayan ng pag-asa. Ang desperadong pagmamakaawa niya ay nagbuma ng bagong pag-asa para sa anak.
Ngunit hindi niya alam kung anong magiging kahulugan ng lahat ng ito, lalo na tila may malalim na koneksyon ang pangalan ni Gabriel sa puso ng isang bilyonaryong sanay lamang sa kayamanan at kapangyarihan. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naglakad na si Elena papunta sa mansyon. Dala-dala ang maliit na bag kung saan nakalagay ang ilang piraso ng damit ni Gabriel. Hawak niya ang kamay ng anak na payat ngunit nakangiti. "Nanay, totoo po ba na doon na tayo titira? Sa malaking bahay na iyon?" Tanong ng bata, puno ng inosenteng pananabik. "Huwag ka munang umasa, anak." Maingat na sagot ni Elena. "Magtratrabaho lang si nanay doon. Pero baka sakali papayagan tayong manatili ng ilang araw." Pagdating nila sa gate ng mansyon, sinalubong sila ng mga gwardiya. Nagkatinginan ng mga ito, naaalala ang kahapon kung saan halos lumuhod si Elena sa kanilang amo. Pinapasok sila matapos ipaalam ni Mang Ben na iniutos mismo ni Don Alejandro na dalhin ang bata. Pagpasok sa loob, nabighani si Gabriel sa lawak ng mansyon. "Nanay, ang laki, parang kastilyo." Ngumiti si Elena. Ngunit agad siyang napaalala sa dahilan ng pagpunta nila. Hindi ito bakasyonan. Narito sila para patunayan ang sarili at para mabigyan ng pagkakataon. Ilang minuto pa, bumaba mula sa hagdan si Don Alejandro. Suot pa rin niya ang mamahaling kasuotan at dala ang kanyang malamig na presensya. Ngunit sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, tila ba may kakaibang emosyon sa kanyang mukha, isang pagkagulat, isang alaala. Nakatitig siya kay Gabriel na walang kamalay-malay na ngumiti at nagmano pa sa kanya. "Magandang umaga po, Lolo." Para bang natunaw ang matigas na anyo ni Don Alejandro. Napahawak siya sa kanyang dibdib at bago pa man niya mapigilan ang sarili, dahan-dahan siyang lumapit at biglang napaluhod sa harap ng bata. "Gabriel," mahina ngunit puno ng damdaming sambit ng bilyonaryo. "Diyos ko, ang pangalan mo." Nagulat si Elena, hindi makapaniwala sa nakikita. "Don Alejandro, bakit po kayo lumuhod sa anak ko?" Tumingin ang bilyonaryo, luhaan ang mga mata, isang bagay na hindi pa nakita ng kanyang mga tauhan. "Hindi niyo naiintindihan. Ang anak kong nawala noon, Gabriel din ang pangalan. Binitawan ko siya nang wala sa oras. At ngayon, heto ka, Elena, may batang kapangalan niya." Tahimik na nakamasid si Gabriel, walang kaalam-alam sa lalim ng koneksyon. "Lolo, bakit po kayo umiiyak?" Inosenteng tanong niya. Niyakap ni Don Alejandro ang bata, mahigpit para bang takot siyang mawala muli. "Pasensya ka na, iho, pasensya na." Halos mabingi sa katahimikan ang buong mansyon. Ang mga kasambahay na nakamasid mula sa malayo ay hindi makapaniwala. Ang amo nilang istrikto at matatag, ngayoy nakaluhod at umiiyak sa harap ng isang batang hindi niya kadugo. Lumapit si Elena at marahang hinawakan ang balikat ni Don Alejandro. "Don, wala po akong alam sa nakaraan ninyo. Hindi ko rin po alam kung bakit Gabriel ang pangalan ng anak ko. Pero hindi po ako nandito para guluhin ang buhay ninyo. Nandito lang ako para magtrabaho, para may pambili ako ng gatas at gamot ng anak ko." Dahan-dahang tumayo si Don Alejandro, ngunit hindi niya binitiwan ang kamay ng bata. "Simula ngayon, patratuhin ang batang ito na parang iba. May utang ako sa kapalaran. At ikaw, Elena, magtatrabaho ka rito. Oo, pero higit pa ron, may dahilan kung bakit ka dinala ng tadhana sa mansyon na ito." Nagkatinginan ang lahat ng tauhan, hindi makapagsalita. Si Mang Ben, na pinakamatagal nang nagsilbi kay Don Alejandro, ay nagsalita sa wakas. "Don, sigurado po ba kayo? Bihira kayong maantig ng kahit sino. Pero ngayong araw na ito," umiling si Don Alejandro, pinutol ang kanyang salita. "Hindi ko kailangan ng payo. Ang alam ko lang, ang batang ito ay hindi ko maaaring paliwalain." Lumapit muli si Gabriel sa kanya at nagsalita. "Lolo, pwede po ba akong makapag-aral palang araw? Para po maging doktor?" Napangiti si Don Alejandro sa gitna ng luha. "Oo, apo, pangako ko sa iyo makakapag-aral ka. Gagawin ko ang lahat para matupad ang pangarap mo." Naiyak si Elena sa narinig. Ilang taon na niyang pinangarap na marinig ang salitang iyon.
na merong mangangako ng kinabukasan para kay Gabriel. Ngunit kasabay ng luha ng tuwa, may kabaring bumabalot sa kanyang puso. Ano ba talaga ang dahilan ng pagkakaugnay ng anak niya sa nawalang pamilya ni Don Alejandro? Sa sandaling iyon, ang mansyon na dati puno ng katahimikan at lamig ay tila na puno ng kakaibang init. Isang batang inosente, isang inang desperado at isang bilyonaryong sugatan ng nakaraan na yun ay pinaglapit ng isang pangalan na magbabago sa kanilang lahat. Matapos ang nakakagulat na eksena ng pagkaluhod ni Don Alejandro sa harap ni Gabriel, naging palaisipan ito hindi lamang kay Elena, kundi pati na rin sa lahat ng tauhan ng mansyon. Ang mahigpit at malamig na bilyonaryo ay nagpakita ng emosyon na hindi pa nila kailanman nasilayan. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Elena sa maliit na silid na itinakda sa kanya sa loob ng mansyon, hindi niya maiwasang mag-isip. Nakasandal siya sa lumang kutson habang si Gabriel ay payapang natutulog sa kanyang tabi. Pinagmamasdan niya ang anak na payat, ngunit may inosenteng ngiti sa labi. Para bang walang alintana ang bigat ng mundo. Bakit ganun na lang ang reaksyon ni Don Alejandro nang marinig ang pangalan mo, anak? Bulong niya sa sarili. May kinalaman ba talaga sa nakaraan niya? Habang nagmumuni-muni, may kumatok sa pinto. Si Mang Ben pala ang katiwala ng mansyon. Dala niya ang isang maliit na tray na may kasamang tinapay at gatas. Elena, mahinahon niyang sabi, "Kumain ka muna. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo." Napayoko si Elena. "Salamat po, Mang Ben. Pero may tanong lang ako. Bakit po ganun ang naging reaksyon ni Don Alejandro?" Halos mapaluhod siya nang marinig ang pangalan ng anak ko. Huminga ng malalim si Mang Ben bago sumagot. "Hindi ko dapat sinasabi ito. Pero siguro'y karapat-dapat na malaman mo kahit kaunti." Noon, bago pa man naging kilalang bilyonaryo si Don Alejandro, may minahal siyang babae. Ang pangalan nito ay Isabel. Napatigil si Elena. "Isabel?" "Oo," sagot ni Mang Ben. Tumango. Siya lamang ang babaeng pinahalagahan ni Don. Ngunit hindi rin nagtagal, iniwan siya ni Isabel. May mga nagsasabing dahil sa kahirapan, may iba itong pinili. May nagsasabi rin na dahil sa hidwaan ng pamilya. Walang nakakaalam ng buong katotohanan. Ang sigurado, nawasak ang puso ni Don Alejandro at kasama ni Isabel, ang anak na pinangalanan niyang Gabriel. Nanlaki ang mga mata ni Elena, halos hindi makahinga. "Gabriel din?" "Oo," patuloy ni Mang Ben. Ngunit ang batang iyon ay hindi na nakapiling ng matagal si Don Alejandro. Isang aksidente raw ang kumitil sa buhay ng mag-ina. Simula noon, isinara ni Don ang kanyang puso at pinili na lamang ang negosyo. Ngayon, may iintindihan mo kung bakit siya ganun na lang nang marinig ang pangalan ng anak mo. Hindi nakasagot si Elena. Ramdam niya ang bigat ng kwento, ngunit hindi rin niya maunawaan kung bakit tila ipinagtagpo sila ng pagkakataon. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal ang lahat ng tauhan, hindi maiwasan ng ilan na magbulungan. "Baka pakanalang ng babaeng iyon," bulong ng isa. Siguro'y alam niyang Gabriel ang anak ni Don at sinadya niya. Pero paano niya malalaman? Matagal nang nakatago ang kwento ng pamilya ni Don, sagot ng isa pa. Pumasok si Elena sa kusina upang tumulong, ngunit ramdam niyang pinagmamasdan siya ng lahat. Gayunman, hindi niya inalintana. Ang mahalagay may trabaho siya at may pagkakataong mailigtas si Gabriel sa hirap. Samantala, si Don Alejandro naman ay nananatiling tahimik. Sa kanyang opisina sa mansyon, inilabas niya ang isang lumang kahon na matagal nang nakatago sa drawer ng kanyang mesa. Isa-isang lumabas ang mga larawan. Si Isabel, maganda at mapagmahal, at ang kanilang anak na si Gabriel, na hindi na niya nasilayan ng matagal. Kung ikaw ay buhay pa, siguro'y kasing edad ka na ng batang iyon ngayon. Mahina niyang bulong habang nakatitig sa larawan. Bakit kailangang Gabriel din ang pangalan niya? Ano ang ibig sabihin nito? Muli niyang naalala ang pagkawala ng kanyang pamilya. Ang sakit ay bumalik na parang kahapon lang ito nangyari. Ngunit kasabay ng sakit, may kakaibang pag-asa ring sumisibol. Ang batang si Gabriel, na anak ni Elena, ay parang muling nagbigay ng liwanag sa isang pusong matagal nang sarado. Kinagabihan, kinausap siya ni Elena matapos ang kanilang hapunan. "Don Alejandro,
pasensya na po kung nagdulot ako ng kalituhan. Hindi ko po alam ang tungkol sa nakaraan ninyo. Hindi ko po alam na Gabriel din pala ang pangalan ng anak ninyo noon. Pero sana, huwag niyo pong isipin na may masama akong intensyon. Nais ko lang po mabigyan ng magandang kinabukasan ang anak ko. Timitigan siya ni Don Alejandro. Malamig pa rin, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan. Hindi ko sinasabing may masama kang pakay, Elena. Pero hindi ko rin maikakaila na ang pangalan ng anak mo ay parang muling nagbukas ng sugat na akala kong matagal nang naghihilom. Kung ganon po, mahinahong sagot ni Elena. Hayaan ninyo po akong magsilbi ng tapat dito. Wala na po akong ibang hiling kundi ang mabuhay ang anak ko. Kung sakaling makita nyo sa kanya ang alaala ng inyong anak, sana po'y hindi iyon maging dahilan para kamuhian ninyo siya. Tahimik si Don Alejandro. Sa halip na sumagot, pinili niyang tumingin sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw sa malayo. Ngunit sa kanyang puso, alam niya, hindi niya kayang kamuhian ang bata. Bagkus, may kakaibang koneksyon siyang nararamdaman dito. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Sa gabing iyon, bago matulog si Elena, niyakap niya si Gabriel ng mahigpit. Anak, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Pero isa lang ang sigurado ko. Handa akong ipaglaban ang buhay mo kahit kanino, kahit saan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elena na ang tadhana, kahit gaano man kabigat ang dinulot na sakit sa kanya noon, ay tila nagsisimulang magbukas ng panibagong daan para sa kanila. Isang daang puno ng lihim na nakaraan at mga pangakong kailangan tuparin. Maagang nagising si Elena sa unang araw ng kanyang trabaho sa mansyon. Hindi siya sanay sa malambot na kutson at malamig na silid na ibinigay sa kanila. Ngunit ang pagkakaroon ng bubong na hindi tumutulo at isang silid na hindi inaabot ng hamog sa gabi ay isa ng biyaya para sa kanya at kay Gabriel. Nanay, ang sarap matulog dito. Masayang wika ng bata habang nakahiga pa sa kama. Parang hindi na ako giniginaw. Ngumiti si Elena at marahang hinaplos ang buhok ng anak. Oo anak, pero wag mong kalimutan, hindi atin ito. Nandito tayo dahil pinayagan tayo ni Don Alejandro. Kaya dapat maging masipag ako para manatili tayo dito. Nang bumaba siya sa kusina upang simulan ang kanyang gawain, agad niyang naramdaman ang malamig na tingin ng ibang kasambahay. Si Aling Cora, ang matagal nang cook ng mansyon, ay agad siyang sinipat mula ulo hanggang paa. Ayan na pala ang bagong labandera. Bulong nito sa isa pang kasamahan. Mukhang malakas ang kapit kay Don kaya't napasok agad. Narinig iyon ni Elena ngunit pinili niyang hindi mag-react. Tahimik siyang nagsimulang maglinis ng sahig. Pinupunasan ang bawat sulok ng buong puso. Sa isip niya, ito ang simula ng bagong pag-asa. Hindi niya hahayaang masira iyon ng inggit o paninira. Habang abala siya, biglang pumasok si Gabriel sa kusina. Hawak ang isang laruan na ibinigay sa kanya ng isa sa mga hardinero. Nanay, tingnan mo, binigyan ako ni Kuya Rodel ng truck. Ngumiti si Elena, ngunit agad siyang pinagsabihan ni Aling Cora. Hoy, bata, bawal ang mga paslit dito sa kusina. Baka makabasag ka pa ng gamit. Agad na hinila ni Elena ang anak. Pasensya na po Aling Cora, hindi na po mauulit. Ngunit bago pa sila makaalis, lumitaw si Don Alejandro sa pinto. Anong nangyayari rito? Don, sagot ni Aling Cora, baka po makasama kung palaging nasa paligid ang bata habang nagtatrabaho kami. Tumingin si Don Alejandro kay Gabriel at saka muling bumalik ang lambot sa kanyang mga mata. Hayaan ninyo siya, bata lang iyan. Huwag niyo siyang pagbawalan. Sa katunayan, gusto kong may kalayaan siyang gumalaw dito. Nagulat ang lahat. Ang dating estriktong amo na halos hindi pinapayagan makapasok ang kahit sino sa mga pribadong bahagi ng mansyon, ngayoy biglang nagbukas ng pinto para sa isang bata. Nagugat ito hindi sa simpleng kabaitan, kundi sa alaala ng kanyang nawalang anak. Salamat po, Don. Mahinahong sabi ni Elena, ngunit sa kanyang puso, nakaramdam siya ng hiya. Alam niyang magiging dahilan ang kanyang anak ng pagdududa at inggit ng iba pang kasambahay. Sa paglipas ng araw, naging abala si Elena sa paglalaba ng mga mamahaling kasuotan
at kumot ng mansyon. Hindi sanay ang kanyang mga kamay sa ganitong klase ng tela, ngunit pinilit niyang maging maingat. Kahit pagod, hindi niya inalintana. Ang mahalaga, may kita siya para kay Gabriel. Mula sa malayo, hindi niya namalayang pinagmamasdan siya ni Don Alejandro mula sa balkonahe ng kanyang opisina. Sa bawat galaw ni Elena, nakikita niya ang tapat na kasipagan na bihirang makita sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit higit sa lahat, nararamdaman niya ang kakaibang bigat sa dibdib tuwing nakikita si Gabriel na tumatakbo sa hardin. Para bang binuhay muli ng bata ang mga alaala ng anak na nawala sa kanya noon. Isang hapon, habang naglalaro si Gabriel sa hardin, nilapitan siya ni Don Alejandro. "Gabriel, gusto mo ba ng kasama?" tanong ng matanda. "Opo, lolo," masiglang sagot ng bata. "Pwede po ba kayong maglaro ng bola sa akin?" Nagulat ang lahat ng nakasaksi. Ang bilyonaryong hindi kailanman nakita ng kanyang mga tauhan na naglaro o mumiti man lang ng ganito. Ngayoy tinapik ang bata sa balikat at sinabing, "Sibe, pero wag niyong sabihin kahit kanino. Sekreto lang natin." Natigilan si Elena nang makita ang eksena. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. Ang anak niya ay nagiging malapit sa isang lalaking hindi niya lubusang kilala. Lalaking may malalim na sugat sa nakaraan. Ngunit sa ngayon, hindi niya kayang pigilan ang anak sa tuwa. Pagtatapos ng mahabang araw ng trabaho, lumapit si Elena kay Don Alejandro upang magpasalamat. "Don, salamat po sa lahat. Kahit po hindi ko maintindihan ang dahilan, nakikita ko pong nagiging masaya si Gabriel dito. Hindi ko po malilimutan ang kabutihan ninyo." Tinitigan siya ni Don Alejandro, malamig pa rin ang anyo ngunit may bakas ng pag-aalala. "Huwag kang magpasalamat agad. Tandaan mo, Elena, wala pang tiwala ang lahat dito sa mansyon. Ang pagkakaroon mo ng pwesto rito ay hindi madali. Marami kang kakaharapin." Napatango siya, tinanggap ang hamon. "Kaya ko po, para sa anak ko, gagawin ko ang lahat." At sa unang gabing natulog sila sa loob ng engrandeng mansyon, dama ni Elena na nagsisimula na ang tunay na laban. Isang laban hindi lamang para sa kinabukasan ng kanyang anak, kundi para rin sa lugar na unti-unting ipinagkakaloob sa kanila ng tadhana. Mabilis ang paglipas ng mga araw sa mansyon. Unti-unti nang nasasanay si Elena sa kanyang mga gawain, paglilinis ng malalaking kwarto, paglalaba ng mga mamahaling damit, at pag-aalaga rin sa mga halaman sa hardin kapag kinakailangan. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, ramdam niya na hindi pa rin siya ganap na tinatanggap ng ibang kasambahay. Isang umaga, ipinatawag siya ni Don Alejandro sa malaking sala. Ang bilyonaryo suot ang kanyang itim na barong na laging nagdadagdag ng bigat sa kanyang presensya. Ay nakaupo sa mataas na upuan at nakatitig sa kanya na para bang sinusukat ang kanyang buong pagkatao. "Elena," panimula ni Don Alejandro, malamig ang boses. "Mula ngayon, may mga patakaran kang dapat sundin. Walang sinumang kasambahay ang dapat lumabag dito." Marahang tumango si Elena. Nanginginig ang mga kamay. "Opo, Don." "Ano po ang mga iyon?" "Una," mariin niyang sabi, "bawal ang pakikialam sa mga gamit ko sa opisina. Lahat ng papeles at dokumento ay hindi mo pwedeng hawakan. Pangalawa, bawal kang makipag-usap ng labis sa mga bisita. Kung ano ang trabaho mo, doon ka lang mag-focus. Pangatlo, tandaan mong ikaw ay narito para maglingkod, hindi para maging komportable. Kapag nilabad mo ang alinman sa mga ito, aalisin ka kaagad." Napalunok si Elena. "Naiintindihan ko po, Don." "Magaling." Malamig na tugon ng lalaki. "At isa pa, huwag mong hayaang ang iyong anak ay gumala kung saan-saan. May mga lugar dito sa mansyon na hindi para sa mga bata." Sandaling natigilan si Elena. Naalala ang eksena noong nakaraang araw nang maglaro si Gabriel kasama si Don Alejandro. "Opo, Don. Sisiguraduhin kung susunod siya." Ngunit, alam niya, sa kanyang puso, hindi niya madaling maipapatupad iyon. Si Gabriel ay likas na masigla at higit sa lahat, tila may kakaibang koneksyon kay Don Alejandro.
Samantala, habang sinusunod niya ang mga utos, mas lalong nagiging tensyonado ang pakikitungo sa kanya ng ibang kasambahay. Isang hapon, habang naglalabas siya sa malaking batya sa likod ng mansyon, nilapitan siya ni Aling Cora. "Ang yabang mo naman?" Simula nito, nakataas ang kilay. "Akala mo ba hindi nyaming napapansin? Lalo kang pinapabura ng Don. Hindi ganyan ang trato sa amin kahit ilang taon na kaming nagsisilbi dito." Umiling si Elena, pilit na pinapakalma ang sarili. "Wala po akong intensyon na mang-agaw ng atensyon. Nandito lang po ako para magtrabaho." "Trabaho?" Mapait na tugon ni Aling Cora. "Hindi mo ba nakikita? Paborito ka na ng Don dahil sa anak mo. Ewan ko ba kung anong meron sa bata mong yan?" Bago pa man siya makasagot, dumating si Mang Ben at pinutol ang usapan. "Tama na, Cora. Hindi natin ikaunlad ang ganyang paninira. Huwag mong idamay ang bata." Napayuko si Elena at ipinagpatuloy ang paglalaba. Ngunit sa kanyang puso, lalong tumitindi ang bigat. Alam niyang bawat galaw niya ay binabantayan, bawat salita ay sinusukat. Kinagabihan, kinausap niya si Gabriel. "Anak, makinig ka kay nanay. Huwag kang basta-basta gagala sa loob ng mansyon, lalo na sa mga kwartong hindi atin. May mga lugar na hindi dapat pasukin." "Opo, nanay," sagot ng bata. Nakakunot ang noo. "Pero nanay, mabait naman po si Lolo Alejandro sa akin. Lagi niya akong tinatanong kung kumain na ako." "Bakit po parang ayaw niyang makalapit ako sa ibang lugar?" Hinaplos ni Elena ang pisngi ng anak. "Iba ang mundo ng mga mayayaman, anak. Kailangan nating sumunod para manatili rito." Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang lumalapit si Don Alejandro kay Gabriel. Kapag tanghalian, madalas niyang pinapatawag ang bata upang sabayan siya sa pagkain. Kapag hapon, makikita silang magkasamang naglalakad sa hardin. Lalong nagiging palaisipan ito sa lahat ng tauhan. Isang gabi, kinausap si Elena ng isa pang kasambahay, si Liza. "Alam mo, Elena, naiinggit si Aling Cora dahil hindi niya makuha ang atensyon ng Don. Pero ikaw, kahit bagong salta, nakikita niyang malapit ka na sa amo." Napailing si Elena. "Hindi ko naman ginusto iyon. Wala akong ibang pakay kundi ang kumita para sa anak ko." Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang pananatili niya sa mansyon. Ang higpit ng mga patakaran, ang malamig na otoridad ng bilyonaryo, at ang selos ng ibang kasambahay, lahat iyon ay magiging hadlang. Kinabukasan, habang pinupunasan niya ang sahig ng malawak na sala, dumating si Don Alejandro. Tahimik itong nakatayo sa likod niya bago magsalita. "Elena, tandaan mo, maraming matang nakatingin dito. Kung nais mong manatili, gawin mong maayos ang lahat ng gawain. Huwag mong hayaan na mawalan ako ng tiwala sa iyo." Tumango siya, nanginginig ang boses ng sumagot. "Opo, Don, hindi ko po kayo bibigiin." At sa mga salitang iyon, alam ni Elena na ang bawat araw sa mansyon ay magiging isang pagsubok, hindi lamang sa kanyang sipag, kundi sa kanyang tibay at kakayahang ipaglaban ang anak sa gitna ng higpit ng bagong mundong kanyang pinasok. Habang unti-unti nang masasanay si Elena sa buhay sa mansyon, lalo namang nagiging mabigat ang kapaligiran dahil sa mga matang laging nakamasid at mga pusong puno ng inggit. Hindi maikakaila na kakaiba ang pagtingin ng amo kay Gabriel. Isang bagay na hindi kayang itago ni Don Alejandro kahit anong pilit niyang panatilihin ang kanyang malamig na anyo. At ito ang naging mitya ng bagong problema. Isang araw, dumating mula sa ibang bansa ang pamangkin ng bilyonaryo, si Claudia. Mula ulo hanggang paa, litaw ang karangyaan at kumpiyansa. Nakasuot siya ng mamahaling pestita at kahit sa bawat galaw ay dama ang kayabangan. Pababa pa lamang niya mula sa itim na kotse, agad nang nagbulungan ang mga tauhan. "Si Claudia na naman," bulong ni Liza. "Palaging may daladalang gulo yan." Nang makita ni Claudia ang kanyang tiyuhin, agad itong yumakap, ngunit halata ang malamig na pagtanggap ni Don Alejandro. "Tiyo," masiglang bati ng babae, "mukhang lalo kang bumata." "Hindi ako natutuwa sa pagbobola, Claudia," mariing sagot ng bilyonaryo.
Ano ang sadya mo at bigla ka na namang dumating? Gusto ko lang makasama kayo. At syempre, tingnan kung maayos pa ang lahat dito sa mansyon. Tugon nito na may halong pagmamasid sa paligid. Doon niya napansin si Elena na tahimik na naglilinis sa gilid, kasama si Gabriel. Nagtaka siya at agad lumapit. At sino naman itong babae at batang ito? Nag-angat ng tingin si Elena, magalang na sumagot. Ako po si Elena, bagong kasambahay. At ito po ang anak ko, si Gabriel. Mabilis na tumaas ang kilay ni Claudia. Kasambahay? At bakit nandito ang anak mo? Hindi ba't bawal ang mga bata rito? Pinayadang ko, malamig ngunit matigas na tugon ni Don Alejandro. Napatigil si Claudia at nanlaki ang mata. Tio, hindi niyo ba nakikita? Ginagamit ka lang ng babaeng ito. Siguro kunwari, mahirap para makalapit sa'yo. Hindi ba't delikado na papasukin ang kahit sino sa mansyon? Tahimik lamang si Elena. Yumuko at ipinagpatuloy ang ginagawa. Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang bawat salitang bumabaon sa kanyang dibdib. Simula noon, hindi na tumigil si Claudia sa paninira. Sa bawat pagkakataon, sinisikap niyang ipahiya si Elena sa harap ng ibang kasambahay. Ano ba yan, Elena? Pati ba naman simpleng paglilinis ng bintana, hindi mo magawa ng tama? Nakakahiya ka. Wika nito minsan. At hindi doon natapos. Nagsimula rin itong maghasik ng intriga. Narinig ko, si Elena raw ay may plano talagang umakyat sa estado. Baka gusto niyang maging asawa ng tiyo ko, kaya niya dinadala-dala ang anak niya rito. Nagalit si Elena sa narinig. Ngunit pinili niyang manahimik. Ang kanyang prinsipyo hanggat wala siyang ginagawang masama, mananatiling malinis ang kanyang konsensya. Ngunit hindi na kontento si Claudia. Nag-isip siya ng paraan upang tuluyang mapaalis ang mag-ina. Isang gabi, ipinatawag niya ang ilang kasambahay at lihim na kinausap. Kailangan nating ipakita sa tiyo na hindi mapagkakatiwalaan si Elena. Gagawa tayo ng paraan. Ilang araw ang lumipas, habang naglalaro si Gabriel sa hardin, bigla na lamang siyang nadapa at muntik nang tumama ang ulo sa matalim na bato. Mabuti na lamang at mabilis siyang nasalo ni Mang Ben. Gabriel, sigaw ni Elena, agad na tumakbo at niyakap ang anak. Salamat po, Mang Ben, kung hindi. Napansin nilang may iniwang maliit na lubid na tila sinadya para madapa ang bata. Nang tingnan nila ito, agad na tumingin si Elena kay Claudia na nakatayo sa malayo. May mapait na ngiti sa labi. Hindi man may ebidensya, ramdam ni Elena na may kinalaman ang babae. Panginoon, hanggang saan ba ang kayang gawin ng taong ito? Bulong niya sa sarili. Kinagabihan, kinausap niya si Don Alejandro. Don, pasensya na po kung mangungulit ako, pero pakiramdam ko may masamang plano ang inyong pamangkin laban sa amin. Baka po mapahamak ang anak ko. Tumingin si Don Alejandro sa kanya, seryoso at malamig. Hindi ako basta naniniwala sa hinala, ngunit hindi rin kita hahayaang apihin. Bantayan mo ang anak mo at ako mismo ang magbabantay sa iyo. Salamat po. Mahina niyang sagot, ramdam ang paghalo ng takot at pasasalamat. Ngunit sa puso ni Elena, alam niyang hindi pa doon magtatapos ang lahat. Si Claudia, sa kanyang selos at takot na mawala ang pabor ng kanyang tiyo, ay gagawa at gagawa ng paraan upang upahamak sila. At ang unang aksidenteng muntikang kinasangkutan ni Gabriel ay palatandaan lamang ng mas mabigat na unos na kanilang kakaharapin sa loob ng malawak at marangyang mansyon na ito. Mula nang dumating si Claudia, lalo pang lumala ang sitwasyon sa mansyon para kay Elena at Gabriel. Sa bawat araw, laging may bagong paratang, laging may intriga. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nagpatinag si Elena. Alam niyang ang tanging sandata niya ay ang katotohanan at ang kanyang determinasyong ipagtanggol ang anak. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa malawak na sala, bigla siyang tinawag ni Claudia. Nakaupo ito sa sofa, nakataas ang isang paa at tila ba nagmamando sa isang alipin. Elena, halika rito. Bakit natakadagal mong kumilos? Ang dumi-dumi pa rin ng sahig. Ano bang silbi mo rito?
Marahang nilingon ni Elena ang babae at mahinahong sumagot. Ginagawa ko na po ang lahat, Senyorita Claudia. Pasensya na kung hindi agad natatapos. Pasensya? Hindi ba't trabaho mo iyan? Kung hindi ka kayang maglinis ng maayos, mas mabuti pang umalis ka na lang dito. Baka ginagamit mo lang ang anak mo para makuha ang awa ng tiyo ko. Mariing sabi ni Claudia, puno ng panlalait. Nag-init ang tenga ni Elena, ngunit pinigilan ang sarili. Alam niyang hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating si Don Alejandro. Ano na namang kaguluhan ito? Malamig ngunit mariing tanong ng bilyonaryo. Iyo, agad na sagot ni Claudia kunwaring inosente. Baka naman hindi niyo nakikita, pero hindi maayos ang ginagawa ng babaeng ito. Puro kapalpakan. Tumingin si Don Alejandro kay Elena. Sa halip na matakot, marahan siyang lumapit. Don Alejandro, ginagawa ko po ang lahat ng makakaya ko. Hindi ko po kayang tapatan ang galing ng mga kasambahay na mas matagal na rito, pero hindi po ako kailanman nagkulang sa pagsisikap. Huwag po sanang paniwalaan ang mga paratan laban sa akin. Saglit na tumingin si Don Alejandro sa kanila, bago tumalikod. Claudia, hayaan mo siyang gawin ang kanyang trabaho. Hindi ko siya tinanggap dito para pagalitan mo araw-araw. Nanlaki ang mga mata ni Claudia, hindi makapaniwala. Tiyo, paborito mo na ba talaga ang babaeng ito? Hindi mo ba nakikita? Isa siyang panganib sa iyo? Ngunit hindi na siya sinagot ni Don Alejandro at nagpatuloy sa paglakad. Naiwan si Claudia na nagngangalit ang panga. Si Elena naman, kahit ramdam ang takot ay nakahinga ng maluwag. Kinagabihan, kinausap niya si Gabriel habang magkatabi silang kumakain sa maliit nilang silid. Anak, kahit ano pa man ang sabihin nila, huwag kang makikinig. Ang importante, alam nating wala tayong ginagawang masama. Opo nanay, sagot ni Gabriel habang ngumunguya ng tinapay. Kung sasaktan po nila kayo, ako na lang ang lalaban. Napangiti si Elena at niyakap ang anak. Hindi mo kailangang lumaban, anak. Ako ang bahala. Ako ang magtatanggol sa iyo. Sa mga sumunod na araw, naging mas mapagbantay si Don Alejandro. Alam niyang may binabalak ang kanyang pamangkin. Madalas niyang kausapin si Mang Ben para masigurong ligtas sina Elena at Gabriel. Don, sabi ni Mang Ben isang gabi, hindi ko na rin mapigilang magsalita. Hindi ako naniniwalang aksidente lang ang nangyari kay Gabriel nung araw na muntik siyang madapa. May kamay si Claudia roon. Tumango si Don Alejandro. Mariin ang mukha. Alam ko. Pero ayaw kong magbintang ng walang ebidensya. Huwag lang silang magkakamali. Kapag napatunayan kong sinaktan nila ang bata, ako mismo ang magpapatalsik sa kanila. Isang linggo ang lumipas at muling nagkaroon ng tensyon. Sa isang hapong puno ng mamabisita, tinawag si Elena ni Claudia upang pagsilbihan ang mga dumating na panauhin. Sa harap ng lahat, sinadyang ipahiya siya ni Claudia. Elena, bakit parang hindi ka marunong humawak ng tray? Tingnan mo, nanginginig ang kamay mo. Nakakahiya ka sa harap ng mga bisita ng tiyo O. Narinig ito ng mga tao at nagsimula ng magbulungan. Ramdam ni Elena ang pang-uuyam, ngunit nanatili siyang mahinahon. Pasensya na po, pagod lang po ako. Ngunit bago pa lumala, biglang tumayo si Don Alejandro mula sa kabilang dulo ng mesa. Claudia, sapat na. Huwag mong gawing libangan ang pag-apak sa mga tao. Kung hindi mo kayang igalang ang mga tauhan ko, ikaw na lang ang umalis. Napigilan ang lahat. Wala pang pagkakataon na pinagsabihan ng ganoon si Claudia sa harap ng iba. Namutla siya. Hindi makapaniwala na pinagtanggol ng kanyang tiyo ang isang hamak na kasambahay. Pagkatapos ng hapunan, lumapit si Don Alejandro kay Elena. Pasensya na sa nangyari. Alam kong mahirap para sa iyo, ngunit ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Nakikita ko ang kasipagan at katapatan mo. Hindi kita basta pababayaan. Napaluha si Elena. Bahagyan yumuko bilang paggalang. Maraming salamat po, Don Alejandro. Wala na po akong ibang hangad kundi ang makapaglingkod ng tapat. Ngunit sa likod ng lahat, manatiling nagbabaga ang galit ni Claudia.
Hindi ako papayag, bulong niya sa sarili, habang nakatanaw mula sa bintana ng kanyang silid. Hindi ako matatalo ng isang babaeng hamak at ng anak niya. Gagawa ako ng paraan para mawala sila. At doon nagsimula ang mas mabigat na laban. Hindi lamang laban para sa kinabukasan ng mag-ina, kundi laban din para sa kanilang danggal at kaligtasan. Laban sa isang kaaway na gagawin ng lahat upang sila'y mapaalis sa mansyon. Lumipas ang ilang linggo matapos ang matinding banggaan ni na Claudia at Elena. Bagamat bahagyan tumahimik ang mansyon, ramdam ni Elena na hindi pa tapos ang laban. Lalo na't napansin niya ang mga sulyap ni Claudia na puno ng galit at panlilinlang. Gayunman, pinilit niyang mag-focus sa kanyang trabaho at sa kalagayan ni Gabriel, na mas lalong naging malapit kay Don Alejandro. Isang gabi, matapos ang hapunan, nakaupo si Don Alejandro sa kanyang opisina. Hawak ang isang lumang baul na matagal nang nakatago sa ilalim ng mesa. Nang buksan niya ito, kumambad ang mga lumang dokumentong at litrato, mga alaala ng kanyang nakaraan kasama si Isabel at ang anak nilang si Gabriel. Sa kanyang mga mata, buhay pa rin ang sakit ng pagkawala. Ngunit isang bagay ang nakatawag ng kanyang pansin, isang piraso ng papeles mula sa lumang negosyo ng kanyang pamilya, kung saan nakasaad ang pangalan ng isang tauhan na dating malapit sa kanila, Andres Villanueva, ama ni Elena. Nanlaki ang mata ni Don Alejandro. Villanueva, hindi ba't iyon ang apelido ng babae? Kinabukasan, kinausap ni si Mang Ben. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang Andres Villanueva. May kinalaman siya sa nakaraan ng pamilya ko. Kumango si Mang Ben at agad naghanap ng mga lumang record. Ilang araw ang lumipas, bumalik siya dala ang ilang papeles. Don, totoo ang hinala ninyo. Si Andres Villanueva ay minsang naging tauhan ng ama ninyo sa lumang negosyo. Ngunit natanggal siya matapos madawit sa isang kontrobersya. Maraming taon siyang naghirap at sa huli namatay na walang katarungan. Napahawak si Don Alejandro sa sentido. Ibig sabihin, ang babaeng si Elena ay anak ng tauhan ng aking ama? Posibleng ganoon, Don, sagot ni Mang Ben. Kung ganoon, hindi na nakapagtataka kung bakit tila ipinagtagpo kayo ng kapalaran. Samantala, sa kusina, narinig ni Elena ang usapan ng ilang kasambahay tungkol sa mga papel na natuklasan ni Don Alejandro. May koneksyon daw pala siya sa pamilya, bulong ng isa. Baka kaya siya pinapaboran. Agad nakaramdam ng kaba si Elena. Hindi niya alam ang tungkol sa nakaraan ng kanyang ama at kung paano ito konektado sa pamilyang Alejandro. Nang gabing iyon, tahimik siyang nakaupo habang natutulog si Gabriel. Nag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Kung totoo man, bulong niya, bakit ngayon lang lumalabas ang lahat? Ano ang ibig sabihin ng koneksyon namin sa pamilya ng mayamang ito? Habang siya'y naguguluhan, lalo namang nagiinit si Claudia. Nang marinig niya mula sa ibang tauhan na may kaugnayan si Elena sa pamilya, lalo siyang nagnitnit. Hindi ako papayag na isang tulad niya ang magmana ng kahit anong parte ng kayamanan ng tiyo ko. Hindi siya dapat manatili rito. Samantala, nagpatuloy ang investigasyon ni Don Alejandro. Sa mga dokumentong nakuha niya, natuklasan din niya ang ilang lihim na may kinalaman kay Isabel, ang babaeng minahal niya. Lumabas na minsang nagkakilala sina Isabel at Andres Villanueva dahil parehong nakasalamuha ang kanilang pamilya sa negosyo. Panginoon ko, bulong ni Don Alejandro. Kung gaon, hindi malayong may mas malalim na koneksyon si Elena sa akin. Kinabukasan, kinausap niya si Elena sa kanyang opisina. Elena, may gusto kong itanong. Ang iyong ama, si Andres Villanueva ba ang pangalan niya? Napatigil si Elena, hindi makapaniwala sa tanong. Opo, Don, pero matagal na siyang pumanaw. Bata pa lang ako nang mamatay siya. Bakit po ninyo na itanong? Tahimik sandali si Don Alejandro bago sumagot. May kinalaman siya sa pamilya ko at maaaring hindi aksidente ang lahat ng ito. Ang pagkakilala natin, ang pangalan ng anak mo, lahat ng ito ay tila nafaukit sa nakaraan. Nang marinig iyon, natigilan si Elena. Don Alejandro, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Ang alam ko lang,
Isa akong hamak na ina na nais iligtas ang anak ko. Wala po akong alam na koneksyon sa inyong pamilya. Ngumiti si Don Alejandro, mapait ngunit may halong awa. Alam ko, ngunit hindi natin maitatanggi ang mga dokumentong natuklasan ko. At kung totoo man ang lahat ng ito, baka ikaw at ang anak mo ay may mas malaking bahagi sa buhay ko kaysa inaakala ko. Samantala, habang nag-uusap sila, nakikinig pala mula sa labas si Claudia. Lalong nag-apoy ang kanyang selos at galit. Hindi ko hahayaang maagaw ng babaeng iyon ang lahat ng dapat ay sa akin. Sa mga sumunod na gabi, hindi nakatulog si Elena. Iniisip niya ang lahat ng narinig. Ang kanyang ama, ang pamilya Alejandro, ang pagkakapareho ng pangalan ng anak niya sa anak ni Don Alejandro. Lahat ay nag-iiwan ng malaking tanong sa kanyang isip. Anak, bulong niya habang niyayakap si Gabriel. Kung totoo mang may koneksyon tayo sa kanila, sana'y hindi yun maging dahilan para mawala ka sa akin. Ikaw lang ang buhay ko. Ngunit hindi niya alam ang lihim na ito ang magbubungas ng mas malaking unos sa kanilang buhay. Isang unos na magpapakita ng tunay na kulay ng mga tao sa paligid nila at magtatakda ng bagong direksyon sa kanilang kapalaran. Naging mabigat ang mga araw sa mansyon matapos mabunyag ang mga dokumento tungkol sa koneksyon ng pamilya ni Elena sa mga Alejandro. Habang si Don Alejandro ay abala sa pag-iisip kung paano niya haharapin ang katotohanan, si Elena naman ay lalong naguguluhan. Ang mga kasambahay ay patuloy sa pagbubulungan at ang ilan ay hayagang nagtatapon ng paninira. Ngunit ang hindi inaasahan ni Elena, may isang taong muling lilitaw upang guluhin ang kanilang buhay. Isang taong nagsasabing siya ang tunay na ama ni Gabriel. Isang hapon, habang naglalaro si Gabriel sa hardin, may dumating na estrangherong lalaki. Matangkad ito, rugged ang anyo at halatang galing sa hirap. Lumapit ito kay Elena na nooy naglalaban ng kurtina sa likod. Elena, malalim at pamilyar na tinig ng lalaki. Ako ito, si Rogelio. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Rogelio, ikaw! Ikaw ang matalik na kaibigan ni Ramon noon. Tumango ang lalaki, ngunit may halong yaban ang titig. Oo, at ako rin ang tunay na ama ng batang iyan. Halos malaglag ang batya mula sa mga kamay ni Elena. Ano? Anong pinagsasabi mo? Si Ramon ang ama ng anak ko. Alam mo yan, Rogelio. Ngunit numiti si Rogelio, puno ng panlilinlang. Hindi mo ba naaalala ang gabing umiiyak ka matapos kayong mag-away ni Ramon? Nandoon ako. Ako ang kasama mo. At ang batang iyan, dugo ko ang dumadaloy sa kanya. Nanlambot si Elena, halos mawala ng lakas. Hindi totoo yan. Huwag mong gawing marumi ang pangalan ng asawa kong namayapa. Hindi ko hahayaan. Ngunit bago pa siya makasagot pa, dumating si Claudia na tila matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Narinig ko lahat, Rogelio, at saksi ako. Narito ka ngayon para ipakita ang katotohanan na matagal nang dapat malaman ng tiyo ko. Nagnitnit si Elena. Claudia, huwag mong gamitin ang kasinungalingang ito laban sa amin. Hindi totoo ang sinasabi niya. Ngunit mabilis na kumilos si Claudia. Hinila si Rogelio papasok sa mansyon at ipinakilala kay Don Alejandro. Tiyo, narito ang lalaking dapat ninyong makilala. Siya ang tunay na ama ng batang tinatawag nilang si Gabriel. Nagulat si Don Alejandro na patitig kay Rogelio. At sino ka para sabihin yan? Marahang umiti si Rogelio, kunwaring may bigat na pinapasan. Ako si Rogelio, dating kaibigan ni Ramon, ang yumaong asawa ni Elena. Matagal ko nang gustong lumapit, pero natakot ako. Ngayon, dumating ako para itama ang lahat. Ang batang iyon ay hindi anak ni Ramon. Anak ko siya. Napatigil si Don Alejandro. Ramdam ang pag-aalangan. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit ngayon ka lang lumantad? At bakit kailangan mong gamitin ang bata para sa iyong interes? Dahil ngayon ko lang nalaman ang lahat, tugon ni Rogelio. At dahil karapatan kong makilala ang aking anak, naluha si Elena, halos mabasag ang boses. Don Alejandro, huwag kayong maniwala. Kasinungalingan lahat ng ito. Ang anak ko ay bunga ng pagmamahalan namin ni Ramon. Hinding-hindi ko siya nilapastangan. Ngunit si Claudia, hindi tinigilan ang pagpapalakas sa kwento ni Rogelio. Tiyo,
Hindi ba't nakakapagtaka? Biglang lumitaw ang batang ito, nakapangalan pa ng nawalang anak ninyo. Hindi ba't mas makatwiran na paniwalaan ang lalaking ito kaysa sa isang babaeng may madilim na nakaraan? Hindi. Mariing sigaw ni Elena, nanginginig sa galit. Walang madilim na nakaraan ang anak ko. Huwag niyo siyang idamay sa kasinungalingan ninyo. Ngunit hindi maikakaila na gulo ang isip ni Don Alejandro. Ramdam ni Elena ang malamig na timin ng bilyonaryo. Hindi na tulad ng dati. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Niyakap niya si Gabriel ng mahigpit at bulong ng bulong. Anak, huwag kang matakot. Nanay ang kasama mo. Hindi kita pababayaan. Samantala, sa kabilang dulo ng mansyon, nag-usap sina Claudia at Rogelio. Magaling, wika ni Claudia, nakanisi. Kapag naniwala si Tio sa'yo, mawawala na sa mansyon ang mag-ina at kapag wala na sila, akin na ulit ang lahat. Basta't huwag mong kalilimutan ang usapan natin, sagot ni Rogelio. Gusto ko ng pera, kapalit ng kasinungalingan ito, ibigay mo ang kapalaran na matagal ko nang pinapangarap. Ngunit hindi nila alam, si Mang Ben ay nakarinig ng bahagi ng kanilang pag-uusap. Tahimik siyang umatras at nagpasya na sa tamang oras. Sasabihin niya kay Don Alejandro ang kanyang nalaman. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging mahirap para kay Elena. Maraming tauhan ang nagsimulang magduda sa kanya. At kahit ang mga tingin ni Don Alejandro ay nag-iba. Hindi na ito kasing lambing kapag kasama si Gabriel. Nanay, bulong ng bata habang nakayakap sa kanya. Bakit parang ayaw na sa atin ni Lolo Alejandro? Huminga ng malalim si Elena at pinilit ngumiti. Huwag kang mag-alala, anak. Mahal ka pa rin niya. Darating ang panahon, malalaman niya ang totoo. Ngunit sa kanyang puso, batid niyang isang mabigat na laban, ang kanyang kakaharapin. Ang pagbabalik ng nakaraan ay hindi lamang nagbigay ng sugat, kundi nagbukas din ng pintuan sa isang kasinungalingang kayang sirain ang lahat ng pinagpursigihan niyang ipaglaban. Lumipas ang mga araw na tila babangungot para kay Elena. Mula nang dumating si Rogelio at ipahayag sa lahat na siya raw ang tunay na ama ni Gabriel, nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Ang mga kasambahay na dati nakikitang masigasig at tapat si Elena ay nagsimulang magduda. Maging si Don Alejandro na dati nagpakita ng lambing at pag-aalala, ngayon ay tila naglalayo ng loob. Isang gabi, ipinatawag siya nito sa opisina. Tahimik na nakaupo si Don Alejandro, hawak-hawak ang isang baso ng alak, malamig ang ekspresyon. Elena, panimulan niya, mabigat ang boses. Maraming bagay ang bumabagabag sa isip ko. Mula nang lumitaw si Rogelio, hindi ko alam kung sino pa ang dapat paniwalaan. Nanginginig ang boses ni Elena nang sumagot. Don Alejandro, maniwala po kayo. Kasinungalingan ang lahat ng iyon. Si Gabriel ay anak ko at ng asawa kong si Ramon. Hinding-hindi ko ipagkakaila ang totoo. Ngunit tila hindi natitinag ang bilyonaryo. Kung ganon, bakit maraming ebidensya ang lumalabas na nagsasabing may malapit na koneksyon kay Rogelio? Pati si Claudia, marami siyang sinabi laban sa iyo. Dahil siya po ang may pakana ng lahat, halos pasigaw na wika ni Elena. Si Claudia ang nagdala kay Rogelio rito. Gusto niya kaming mapalayas. Don Alejandro, huwag niyo pong sanang gawing kasalanan ko ang kasakiman ng ibang tao. Ngunit nanatiling tahimik si Don Alejandro, nakatingin lamang sa kanya na para bang sinusukat ang kanyang sinseridad. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong ipaglaban ka. Kung sakaling totoo man ang sinasabi nila, mapapahamak lamang ako. Halos gumuho ang mundo ni Elena. Umuwi siya sa kanilang silid na basang-basa ng luha ang mga mata. Niyakap niya ng mahigpit si Gabriel, ilaba huling pagkakataon na nilang magkasama sa mansyon. Nanay, mahinang bulong ng bata, huwag po kayong umiyak. Kahit saan po tayo pumunta, basta magkasama tayo, ayos lang. Nang mga sumunod na araw, lalong lumala ang sitwasyon. Isang umaga, nakita ni Elena
na nakakalat ang ilang alahas ni Claudia sa kusina. Bago pa man siya makapagsalita, dumating si Claudia at nagsisigaw. "Magnanakaw! Ikaw ang kumuha ng mga alahas ko!" Nataranta ang ibang kasambahay at agad na pinagbuluan si Elena. "Hindi ako magnanakaw!" Mariin sagot niya, nanginginig ang katawan. "Hindi ko hahayaang marumihan ang pangalan ko nang dahil sa kasinungalingan mo." Ngunit mabilis na kumalat ang balita at bago pa man niya mapatunayan ang sarili, ipinatawag siyang muli ni Don Alejandro. Sa harap ng lahat, mariin ang tinig ng bilyonaryo. "Elena, hindi ko alam kung sino ka talaga. Marami na ang reklamo laban sa iyo. At para sa kaligtasan ng lahat, kailangan mong umalis." Halos mawala ng hininga si Elena. "Don Alejandro, wag naman po. Wala kaming mapupuntahan ng anak ko." "Pasensya na," malamig na sagot nito. Pero ito ang nararapat. Sa harap ng mga kasambahay, dinala ni Elena si Gabriel at lumabas ng mansyon na luhaan. Ang mga taong minsan ay naging saksi sa kanyang sipag at tiyaga, ngayoy nakatingin lamang, ang ilan ay naaawa, ngunit karamihan ay naniniwala sa mga kasinungalingan. Sa pag-alis nila, kumakaway si Gabriel, inosenteng nagsasalita. "Paalam po, Lolo Alejandro. Babalik po kami." Ngunit hindi man lamang tumingin si Don Alejandro. Nakatayo siya sa balkonahe, pinipilit panindigan ang desisyong ginawa kahit na sa loob niya'y may kung anong kirot na hindi niya maipaliwanag. Nang sumapit ang gabi, naglakad si Elena at Gabriel pauwi sa lumang barong-barong na dati nilang tirahan. Sa dilim ng kalsada, nararamdaman ni Elena ang bigat ng mundo. Hindi lamang kahirapan ang muli niyang kahaharapin, kundi pati ang panghihina ng anak na muling sinasalanta ng sakit. "Nanay, pagod na po ako," bulong ni Gabriel habang nanginginig sa ginaw. Hinawakan siya ni Elena at pinilit numiti. "Konti na lang anak, malapit na tayo. Huwag kang bibitaw." Pagdating nila sa kanilang barong-barong, halos wala ng laman ang kanilang aparador. Isang lumang kumot at maliit na lampara lamang ang naiwan. Pinilit ni Elena na pakainin ang anak ng kaning bahaw at asin. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ng anak na nilalagnat, muling lumuhod si Elena at nagdasal. "Diyos ko, hanggang kailan niyo po ba kami susubukan? Huwag niyo pong kunin ang anak ko. Siya na lang ang dahilan ng aking buhay. Kahit ano pa ang mangyari, ipaglaban ko siya." Gunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ito magiging madali. Sa labas ng mansyon, wala siyang proteksyon, at sa piling ni Rogelio at Claudia na patuloy na nagbabalak ng kasamaan, hindi niya alam kung paano niya maliligtas ang kanyang anak. Ang tanging alam niya, kailangang kumapit siya sa lakas na matagal nang nananatili sa kanyang loob, sapagkat kung hindi, tuluyan silang malulunod sa dagat ng pasinungalingan at paghihirap. Sa unang pagkakataon, punay na nagkahiwalay ang kanilang mundo. Ang marangyang mansyon na minsan ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at ang malamig na kahirapan na dati na niyang kinasanayan. Ngunit na yon, dala-dala na niya ang sugat ng pagtatakwil at ang pangakong hindi siya titigil hanggang mailigtas at maitaguyod ang kanyang anak. Muling bumalik sa limang barong-barong ang mag-ina. Para kay Elena, tila bumalik sila sa pinakasakit na bahagi ng kanilang nakaraan, ang gutom, lamig at takot sa kinabukasan. Ngunit mas mabigat ngayon ang lahat dahil dala nila ang sugat ng pagtatakwil, pati ang sakit ng mga paratang na hindi nila kayang kontrahin. Sa mga unang gabi, halos hindi makatulog si Elena. Ang maliit na katawan ni Gabriel ay nanginginig sa ginaw at imuubo ng sunod-sunod. Nilalagnat ito at halos wala silang gamot. Niyakap niya ang anak at paulit-ulit na nagdasal. "Gabriel anak, lumaban ka, huwag mo akong iiwan." Ngunit sa kabila ng kanyang dasal, lalo pang lumala ang kalagayang ng bata. Dumating ang gabi na halos hindi na makabangon si Gabriel. Nanginig si Elena. Hindi alam ang gagawin. Nagtangkang humingi ng tulong sa mga kapitbahay, ngunit karamihan ay abala rin sa sariling paghihirap. Kung ganito, baka halos hindi niya masabi ang susunod. Ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng pag-asa, may kumatok sa kanilang pinto. "Elena!" tinig ni Mang Ben. Humahangos at may daladalang maliit na bag ng gamot. Narinig ko ang tungkol kay Gabriel. "Huwag kang matakot, may dalang gamot si Doktora Reyes."
Mabilis na pumasok ang isang babae, isang simpleng doktorang matagal nang tumutulong sa mga mahihirap. Nilapitan niya si Gabriel at agad na ineksiyunan ng gamot. Kailangan niyang magpahinga at uminom ng mga gamot na ito. Mahina ang katawan ng bata, pero malakas ang laban kung hindi siya bibitawan. Naluha si Elena at mahigpit na hinawakan ang kamay ng doktora. Maraming salamat po. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahan nang bumuti ang kalagayan ni Gabriel. Bumalik ang kulay sa kanyang pisngi at unti-unti nang bumangon mula sa higaan. "Nanay," bulong ng bata, "gusto ko pong mag-aral. Ayoko pong palaging mahina." Napatitig si Elena, hinaplos ang pisngi ng anak. "Oo anak, pag-iipunan natin, kahit anong hirap, ipapasok kita sa paaralan." Samantala, sa mansyon, nakarating kay Don Alejandro ang balitang muntik nang mamatay si Gabriel. Nagulat siya at hindi mapakali. Habang nakaupo sa kanyang silid, bumulong siya sa sarili. Kung siya nga ang anak ng yumaong si Ramon at Elena, bakit parang may tungkulin akong hindi matakasan? At kung si Rogelio nga ay nagsisinungaling, baka isa akong malaking tanga na naniwala sa kasinungalingan. Ngunit bago pa siya makapagpasya, dumating si Mang Ben upang magulat. "Don Alejandro, kailangan niyo pong malaman ang totoo. Narinig ko mismo ang usapan ni na Claudia at Rogelio. Pera lamang ang habol nila. Ang lahat ng sinabi nila laban kay Elena ay kasinungalingan." Nagngit-ngit si Don Alejandro, hindi makapaniwala. "Bakit hindi mo agad sinabi?" "Natakot ako, Don," sagot ni Mang Ben na kayuko. "Pero nang makita ko ang kalagayan ni Gabriel, hindi ko na kayang manahimik. Kung hindi dahil sa tulong ng doktora, baka wala na ang bata." Napahawak sa dibdib si Don Alejandro, ramdam ang bigat ng kanyang konsensya. "Diyos ko, anong nagawa ko?" Kinabukasan, nagpasya siyang puntahan si Elena at Gabriel. Tahimik niyan pinagtas ang makipot na daan patungo sa barong-barong. At nang makita ang kalagayan ng mag-ina, ang halos walang laman na lamesa, ang mga pader na butas-butas, at ang batang bagong galing sa sakit, para siyang tinamaan ng kidlat. "Elena," marahang wika niya, nanginginig ang boses, "patawarin mo ako. Nagkamali ako. Pinaniwalaan ko ang mga kasinungalingan nila." Nagulat si Elena, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Don Alejandro, hindi ko akalaing darating pa kayo rito. Pero ang sakit ng ginawa ninyo sa amin." Lumuhod si Don Alejandro sa harap ni Gabriel, hawak ang maliit na kamay ng bata. "Gabriel, anak, pasensya ka na kung hindi kita na ipagtanggol. Muntik na kitang mapahamak dahil sa kahinaan ko. Pero mula ngayon, hindi na kita pababayaan." Umiyak si Elena, hindi alam kung magagalit o matutuwa. Ngunit nang makita niyang tuwang-tuwa si Gabriel na niyayakap ang matanda, unti-unti siyang napaluhod at napahagulgol. Sa mga sumunod na linggo, bumalik ang mag-ina sa mansyon, hindi bilang ordinaryong kasambahay, kundi bilang mga taong protektado ni Don Alejandro. Sa harap ng lahat ng tauhan, mariin niyang ipinahayag, "Simula ngayon, walang sino man ang pwedeng manakit o manira kay Elena at kay Gabriel. Sila ay bahagi ng aking pamilya." Namutla si Claudia habang si Rogelio ay halos hindi makapaniwala. Ngunit alam nilang tapos na ang kanilang laro. Samantala, si Elena ay muling nagkaroon ng pag-asa. Bagaman mahirap kalimutan ang sugat ng nakaraan, malinaw sa kanya na sa pagkakataong ito, may panibagong laban siyang kailangang tahakin. Isang laban para sa kinabukasan ng kanyang anak at para sa pagbabalik ng tiwala at dignidad na minsan ay nawala. Mula nang muling tanggapin ni Don Alejandro sina Elena at Gabriel sa mansyon, unti-unti nang nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi na sila ang mga nilalait at tinutuligsa. Sila na ngayon ang pinoprotektahan ng mismong may-ari ng lahat ng kanilang pinaghihirapan. Ngunit hindi naging madali ang proseso. Ang pagbabago ay hindi lamang para sa kanila, kundi pati sa buong paligid na matagal nang sanay sa intriga at kasinungalingan. Isang umaga, pinatawag ni Don Alejandro ang lahat ng kasambahay sa malawak na sala. Nakatayo siya sa gitna,
Seryoso ang mukha. Katabi niya si Elena habang hawak-hawak ang kamay ni Gabriel. Ngayong araw, panimula niya, gusto kong ipaalam sa inyo ang isang mahalagang bagay. Ang mag-inang ito, si Elena at si Gabriel, ay hindi lamang basta kasambahay o bata na nakikitira rito. Sila ay may koneksyon sa aking nakaraan na hindi ko na kayang ipagwalang bahala. Simula ngayon, sila ay magiging bahagi ng pamilyang ito. Tahimik ang lahat, walang makapagsalita. Ang iba ay nakaramdam ng hiya dahil sa mga kasinungalingang naipakalat. Habang si Claudia ay nanlilisik ang mga mata, pinipigilan ang sarili na sumabog sa galit. "Tio," sigaw ni Claudia, hindi na nakapagtimpi. "Hindi niyo ba nakikita? Pinaglalaruan lang kayo ng babaeng ito." Ginagamit niya ang anak niya para makapasok sa buhay ninyo. Mabilis na sumagot si Don Alejandro. "Sapat na, Claudia. Marami na akong kasalanang nagawa laban sa kanila dahil pinaniniwalaan ko ang mga kasinungalingan mo. Ngayon, wala na akong ibang gagawin kundi itama iyon. At ikaw, kung hindi mo kayang tanggapin ang desisyon ko, maaari kang umalis." Nanlaki ang mga mata ni Claudia, hindi makapaniwala na tuluyan na siyang itinakwil ng kanyang tiyo. Ngunit sa kabila ng lahat, wala siyang nagawa kundi ang lumayo. Nakikipagtagisan ng tingin kay Elena na nooy tahimik lang ngunit matatag. Mula noon, nag-iba ang ihip ng hangin sa mansyon. Ang mga kasambahay na minsang tumalikod kay Elena ay isa-isang lumapit upang humingi ng tawad. "Pasensya ka na, Elena," wika ni Lisa isang gabi. "Nadala lang ako ng mga sabi-sabi. Ngayon, alam kong wala kang ibang hangad kundi ang ikabubuti ng anak mo." Ngumiti si Elena, bagamat may bakas pa ng sakit sa kanyang mata. "Salamat. Hindi ko man agad makakalimutan ang lahat ng nangyari. Natutuwa akong may lakas ng loob kayong lumapit at magsabi ng totoo." Habang lumilipas ang mga buwan, naging mas masigla si Gabriel. Sa tulong ni Don Alejandro, nakapasok siya sa isang magandang paaralan. Araw-araw, may sundot hatid siyang sasakyan at may baon na hindi na tulad ng dati na kaning bahaw lamang. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang mangarap. "Nanay, masayang kwento ni Gabriel habang nag-aaral ng kanyang asignatura. Gusto ko pong maging doktor balang araw para matulungan ko ang mga batang mahina at walang kakayahan." Napaluha si Elena, niyakap ang anak. "Anak, kung yan ang pangarap mo, susuportahan kita hanggang sa dulo." Samantala, si Don Alejandro ay nagbago rin. Ang dating pusong puno ng lamig at distansya ay unti-unti nang lumalambot. Madalas na siyang makita sa hardin, naglalaro kasama si Gabriel o kaya'y tahimik na nagkakape habang kausap si Elena tungkol sa simpleng mga bagay. "Elena," minsang wika niya, "kung tutuusin, matagal na akong naghanap ng dahilan para muling mabuhay ang puso ko. Akala ko, sa yaman at negosyo ko matatagpuan iyon. Ngunit nang dumating kayo, doon ko lang naisip na mas malaki pa pala ang halaga ng isang pamilya." Natigilan si Elena, hindi makapagsalita. Ngunit sa kanyang puso, unti-unti ring naramdaman ang mainit na pag-asang matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang lahat ng pagbabagong ito ay hindi lamang sa masayang paraan. Dumating ang panahon na kinailangan ding baguhin ang sistema ng mansyon. Ang dating kultura ng paninira at intriga ay dahan-dahan niyang ipinalit ng pagkakaisa at respeto. Simula ngayon, wika ni Don Alejandro sa lahat ng tauhan, hindi na dapat mamayani ang kasinungalingan. Ang mansyon na ito ay dapat maging tahanan ng respeto, hindi takot. At kung sino man ang hindi susunod, walang puwang dito. Bagamat mabigat sa ilan, unti-unting nagbunga ang kanyang paninindigan. Ang mga kasambahay ay naging mas masipag, mas tapat, at mas nagkakaisa. At higit sa lahat, natutunan nilang igalang si Elena hindi bilang ordinaryong katulong, kundi bilang isang ina na matatag na nagtaguyod ng anak at ngayon ay pinapahalagahan ng kanilang amo. Isang gabi, habang nakaupo si Elena sa balkonahe, lumapit si Don Alejandro. Tahimik silang nagmasid sa mga bituin bago siya nagsalita. "Elena, hindi ko alam kung paano ko babayaran ang lahat ng sakit na dinanas ninyo. Pero isang bagay ang tiyak, hindi na kita muling pababayaan. Ikaw at ang anak mo ay ligtas na dito." Naluha si Elena, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng kaginhawaan. "Don Alejandro,
Sapat na po sa amin na alam namin na may naniniwala sa amin. Hindi namin kailangan ng yaman, kundi ng isang lugar na mapayapa. At sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Gabriel, nakatanaw si Elena at si Don Alejandro sa kalangitan. 2 taong parehong sugatan ng nakaraan, ngunit ngayon ay unti-unti nang hinuhubog ng pagbabago ang kanilang mga puso at kinabukasan. Lumipas ang mga buwan na unti-unting nagiging payapa ang mansyon. Nagkaroon ng bagong sistema ng pagkakaisa at si Elena ay natutunan ng tanggapin na ang kanilang buhay ay hindi na kasing bigat ng dati. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang mga salita ni Don Alejandro noong gabing kinausap siya, mas malaki pa ang halaga ng isang pamilya kaysa sa lahat ng yaman. Hindi niya maipaliwanag, ngunit sa bawat araw na lumilipas, ramdam ni Elena na nagiging mas malapit sa kanya ang bilyonaryo. Hindi na lamang ito isang amo o tagapagtanggol, naging tila kasanggana niya sa bawat laban. At si Gabriel lalong naging malapit dito na para bang matagal na nilang kaanak. Isang gabi, matapos pumasok si Gabriel sa kwarto upang matulog, naglakad si Elena patungo sa hardin upang magpahangin. Doon niya naabutang nakaupo si Don Alejandro, nakatanaw sa buwan at hawak ang isang lumang litrato ni Isabel. Hindi pa rin kayo nakakalimot sa kanya, ano? Mahinahong wika ni Elena habang dahan-dahang lumapit. Umiling si Don Alejandro, mapait ang ngiti. Hindi madaling kalimutan ang babaeng minahal ko ng higit sa lahat. Pero alam mo, Elena, nitong mga nakaraang buwan, may natutunan ako. Ang sakit ay hindi nawawala, pero natatabunan ito ng mga bagong dahilan para mabuhay. Umuko si Elena sa tabi niya, hindi alam kung ano ang dapat isagot. Ngunit nang lingunin siya ng bilyonaryo, para bang may mabigat itong tinatago. Elena, panimula niya, matagal ko nang gustong itanong ito. Si Gabriel, may pagkakataon bang hindi si Ramon ang ama niya? Halos manigas si Elena. Don Alejandro, mahina niyang tugon, nanginginig ang boses. Bakit niyo po na itanong? Malalim na huminga ang matanda. Dahil tuwing nakikita ko ang bata, para bang nakikita ko ang sarili kong anak. Ang paraan ng kanyang ngiti, ang titig ng kanyang mga mata, pati ang lakas ng loob na ipinapakita niya. Lahat iyon, katulad ng kay Gabriel, ang anak kong nawala. Naluha si Elena, hindi alam kung paano mag-uumpisa. Ngunit sa wakas, napagpasyahan niyang ilabas ang matagal ng tinatagong katotohanan. Don Alejandro, matagal ko na pong gustong sabihin ito, pero natakot ako. Oo, anak namin ni Ramon si Gabriel. Ngunit may isang bagay na hindi ko kayang ikaila. Bago pa man kami nagpakasal ni Ramon, nagkaroon ako ng isang gabing hindi inaasahan. Isang gabing hindi ko na dapat pang banggitin. Nalaglag ang balikat ni Don Alejandro, ngunit nanatiling nakikinig. Isang gabing iyon, bago ako tuluyang lumayo sa lungsod, nakilala ko ang isang lalaking hindi ko inakalang makakakilala ko pa. Isang lalaking kayo. Nagsimulang umagos ang luha ni Elena. Hindi ko alam kung natatanggap niyo, pero may posibilidad na si Gabriel ay hindi lamang anak ni Ramon, kundi anak ninyo rin. Nanlaki ang mga mata ni Don Alejandro, napaluhod at halos mabitawan ang litrato ni Isabel. Elena, anong sinasabi mo? Si Gabriel, anak ko. Humagulgol si Elena, hawak ang dibdib. Hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi ko rin alam kung paano ko paliliwanagin. Ang alam ko lang, minahal ako ni Ramon at tinanggap ni si Gabriel na parang sarili niya. At natakot akong sabihin sa inyo dahil baka isipin ninyong niloloko ko kayo. Tahimik si Don Alejandro, nakatingin lamang sa kanya. Ngunit sa kanyang mga mata, hindi galit ang lumabas kundi pag-iyak. Diyos ko, kung totoo ang lahat ng ito, ibig sabihin, matagal ko nang kasama ang anak ko nang hindi ko alam. Hinawakan niya ang mga kamay ni Elena. Mariing nagwika, Elena, bakit mo itinago sa akin? Alam mo bang ilang taon akong nagdusa sa pagkawala ng aking anak? Tapos pala, siya'y nabubuhay sa tabi ko. Lalong humagulbol si Elena. Dahil natakot ako. Natakot akong mawala siya sa akin. Natakot akong gamitin siya ng mundo laban sa amin.
Pero higit sa lahat, natakot akong baka hindi ninyo matanggap ang katotohanan. Ngunit imbes na lumayo, niyakap siya ni Don Alejandro. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito, pero isa lang ang sigurado, kung siya man ay anak ko, wala nang makakapaghiwalay sa amin. At ikaw, hindi na kita hahayaang magdusa pa. Sa sandaling iyon, unti-unting nabasag ang pader sa puso ni Elena. Ang bigat na matagal na niyang tinataglay ay tila nawala. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kasangga siya, hindi lamang para sa anak niya, kundi para sa sarili rin niyang kinabukasan. Ngunit hindi lahat ay masaya sa natuklasan. Sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Claudia, nakikinig sa kanilang pag-usap. Namutla siya at halos hindi makahinga. Kung totoo ang lahat ng ito, ibig sabihin ang batang iyon, siya ang tunay na tagapagmana. Punong ng puot at inggit, mahigpit na kumuyom ng kamao si Claudia. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na maagaw ng isang hamak na bata. Ang lahat ng dapat ay sa akin. Habang sa hardin ay unti-unting lumalapit ang dalawang pusong sugatan. Sa dilim ay nagsisilang ng mas mabigat na panganib. Isang tanganib na muling susubok sa katatagan ni Elena, kay Gabriel at kay Don Alejandro. Matapos ang pag-amin ni Elena, tila nagbukas ang bagong yugto sa kanilang buhay. Hindi naging madali para kay Don Alejandro ang tanggapin agad ang katotohanan. Ngunit sa bawat oras na kasama niya si Gabriel, lalo lamang tumitibay ang kanyang paniniwala. Ang bata ay dugo niya. Ang paraan ng kanyang ngiti, ang tapang sa kabila ng sakit, at ang manasakit sa kanyang ina ay mga bagay na hindi matutumbasan ng kasinungalingan. Isang umaga, habang magkasamang kumakain sina Elena at Gabriel sa hardin, lumapit si Don Alejandro, dala ang ilang dokumento. Elena, mahinahon niyang wika, matagal ko nang pinag-iisipan ito. Kung papayagan mo, gusto kong gawing opisyal ang lahat. Gusto kong kilalanin si Gabriel bilang aking anak. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi alam kung ano ang isasagot. Don Alejandro, hindi ko hinihingi iyon. Hindi ko kayo nilapitan para sa pera o pangalan. Basta't ligtas ang anak ko at may kinabukasan siya, sapat na sa akin. Ngunit mariin ang sagot ng bilyonaryo. Hindi ko sinasabi ito dahil sa pera o sa pangalan. Sinasabi ko ito dahil iyon ang tama. Kung siya nga ang anak ko, wala akong karapatang itanggi siya. At higit sa lahat, may karapatan siyang malaman ang katotohanan. Sa gilid ng mesa, nakikinig si Gabriel. Hindi lubos maintindihan ang pinag-uusapan. Nanay, ano pong ibig sabihin ni Lolo Alejandro? Hinaplos ni Elena ang buhok ng anak at pinilit ngumiti. Anak, ibig niyang sabihin, gusto niya na palagi siyang nasa tabi mo. Hindi ka na mawawalan ng magmamahal sa iyo. Sa gabing iyon, matagal na nag-isip si Elena. Pinagmasdan niya ang natutulog na anak, iniisip ang lahat ng pinagdaanan nila. Mula sa kahirapan, paninira, hanggang sa pag-alis at pagbabalik. At sa huli, napagtanto niya na marahil ito na ang pagkakataong matagal nang ipinagkaloob sa kanila. Kinabukasan, muling kinausap niya si Don Alejandro. Kung iyan ang desisyon ninyo, tatanggapin ko. Ngunit isang bagay lamang ang hihilingin ko. Huwag sana kayong magbago. Huwag niyong gawing laro ang buhay ng anak ko. Mariing tumango si Don Alejandro. Pangako ko, Elena, hindi ko na muling hahayaang masaktan siya. Samantala, habang nagbabago ang kanilang mundo, lalo namang umiinit ang galit ni Claudia. Sa kanyang silid, wasak ang salamin dahil sa paghagis niya ng plorera. Hindi ako papayag. Kapag naging opisyal na anak si Gabriel, wala na akong lugar dito. Dumating si Rogelio, tila nakikipagsabuatan pa rin. Claudia, hindi pa huli ang lahat. Kung may paraan para mapatunayang peke ang lahat ng ito, baka mailigtas pa natin ang ating kapalaran. Ngunit mariin ang sagot ng babae. Hindi ko kailangan ng kasinungalingan mo. Ako mismo ang kikilos. Kapag napatunayan nilang siya nga ang tunay na tagapagmana, sisiguraduhin kong hindi na sila muling nakakabangon. Ngunit sa likod ng kanyang galit, unti-unting nawawalan ng kakampu si Claudia. Ang mga kasambahay na dati pabor sa kanya ay lumalapit na kay Elena. Kahit ang ilang kamag-anak ng pamilya Alejandro ay nagsimulang tanggapin ang bata. Isang araw,
Isinama ni Don Alejandro sina Elena at Gabriel sa sementeryo upang ipakita ang puntod ni Isabel at nang nawalang anak. Tahimik silang nag-alay ng bulaklak at doon tuluyang nabasag ang damdamin ng matanda. Gabriel, wika ni Don Alejandro habang nakaluhod sa harap ng puntod. Kung anak na kita, nangangako akong ipagpapatuloy ko ang pagmamahal na hindi ko na ibigay sa nawala kong anak. Hinding-hindi na kita pababayaan. Tahimik na tumingin si Gabriel sa ina, saka yumakap kay Don Alejandro. Salamat po, Lolo. Hindi ko po alam kung bakit ganito ang nangyayari, pero masaya ako na nandito kayo. Naluha si Elena habang pinagmamasdan ang 2 taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Sa wakas, nakita niya ang pag-asa na matagal nang nawala. Sa sumunod na buwan, opisyal na idineklara ni Don Alejandro sa harap ng abogado at ilang testigo ang kanyang desisyon. Kikilalanin niya si Gabriel bilang bahagi ng kanyang pamilya. Hindi man iyon madaling tanggapin ng lahat, malinaw sa kanya na iyon ang nararapat. Elena, wika niya matapos ang pagpirma ng mga dokumento, mula ngayon, hindi ka na kailangang magmakaawa para sa kinabukasan ng anak mo. Mayroon na siyang pangalan, tahanan at pamilya. Ngunit hindi pa ring nagbago ang puso ni Elena. Don Alejandro, salamat po. Pero sana kahit anong yaman o pangalan ang dumating, hindi mawala ang tunay na halaga, ang pagmamahalan at pagkakaunawaan. Ngumiti ang matanda. Iyan ang tunay na kayamanan, Elena. At kayo ang nagmulat sa akin doon. Sa wakas, nagsimula silang muli, hindi bilang mga alipin ng nakaraan, kundi bilang pamilyang muling binuo ng kapalaran. At bagamat may banta pa rin mula kay Claudia na patuloy na nagbabalak ng kasamaan, alam ni Elena na hindi na sila nag-iisa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang taon ng pagdurusa, nakadama siya ng katiyakan na sa harap ng lahat ng laban, mayroon na silang sandigan. Isang bagong simula, isang bagong pag-asa, at isang pangakong hindi na muli silang iiwan ng taong minsang naging estranghero, ngunit nayo'y naging tunay na pamilya.